Okay, now we will start the boiler. So, sa itong condition na Ship power. So, ang atong condition is Ship power. naka-ship power and then On boiler. okay, so mag-start ang auxiliary boiler. So, when we start auxiliary boiler, the most important part is water. So, first, fill up natin yung cascade tank. So, kukuha tayo mula sa feed water tank. Okay, feed water tank down to cascade tank. And then, para mas and then pag may laman na yung cascade tank natin, pwede natin kargahan ang ating boiler. So, while waiting, since wala pa namang laman yung ating konti pang laman ng cascade tank, so magkarga na, line up na natin agad tong sa boiler feed pump. Kasi sa boiler feed pump, siya yung magkakarga ng ating boiler. So, inlet valve and outlet valve ng boiler feed pump number 1 and number 2. And then, akyat siya dito. Tama ba to? Tama ba to? Yes. Okay, so kasama pa yung sa heater. So, ito is automatic control. Akyat siya dito. And then, pasok dito. If ever na hindi gumana tong automatic control, so pwede natin gamitin itong manual na line, filling line. Okay? So, bilisan. May laman na ang tubig. Okay, so tubig. Go. So, feed water tank, cascade tank, 0.49 meters. So, pataas na siya. So, okay na yan. Pwede na tayo mag-start ng pump. So, start natin itong boiler feed pump. Yung number 1 is start. And then, yung number 2 is on standby. If ever may problema, mag-stop bigla yung number 1, automatic tatakbo yung number 2. Now, nagkakarga na tayo sa auxiliary boiler. Pwede lang kahit nila i-pause. So, nagkakarga na tayo ng auxiliary boiler. Then, while waiting, so hindi mo pa pwedeng papuyin yan kasi mababa pa yung laman ng tubig. Baka masira yung ating boiler. Matunaw yung nasa loob dyan. Pag may apoy ka na, tapos walang tubig. So, while waiting, so line up na natin tong fuel line. So, since wala pa tayong steam, wala tayong heating, hindi pa tumatakbo yung boiler, so yung gagamitin natin na fuel is diesel muna. So, diesel FO service tank. So, papunta sa boiler. So, una, line up natin papunta sa main burner na fuel line. Ito, dadaan ng flow meter. And then, punta dito. And then, pasok sa ating burning pump. So, dalawang burning pump papunta ng boiler FO heater. Labas. And then, papasok dito sa ating boiler yung fuel. And then, itong pilot burning pump din, kailangan nating paanda rin. Kasi sa pilot burning pump, ito yung magbibigay ng apoy para hindi mahirapan na mag-fire yung ating main burner. Okay. So, okay na okay na tayo sa tubig. Nagkakarga na, fuel, naka-line up na. And then, steam. So, since wala pa tayong steam, pwede natin gamitin na pang-start sa ating main burner is yung airline. So, mula doon sa tangke ng hangin. Ito yung tangke ng hangin. Dito. Ayun. So, ito yung tangke natin ng hangin, main air reservoir. So, pupunta siya doon. Okay, so ito papunta dito, dehydrator. Ay, hindi pala, ito ba general service airline. Ito pala, lumagpas na ako, okay, so dito, so meron tayong pressure na 0.7 megapascal or 7 bars. Okay, so diretso sa papunta boiler. So meron tayong safety device dito, safety valve in case na mag-overpressure, bubukas lang yan. Okay, mula sa main air
General Service Airline. Main air receiver. So may hangin na tayo papunta dito sa ating boiler, main boiler natin. Main burner ng auxiliary boiler. Okay. So check natin yung water level kung okay na. Mag-start na tayo. So wala na ba ako nakalimutan, Chip? Okay. Boiler control. Okay, so boiler control natin is naka-on na. And then feed water regulator natin is auto. Okay, so waiting tayo na makargahan ng tubig itong auxiliary boiler. So ngayon, mababa pa yung laman. So ngayon, yung boiler level natin is malapit nang mag-normalize or pwede na tayo mag-start pag negative 50. So negative 120, malapit na yan. So ngayon, pwede natin i-reset ang mga alarm. So yan, naka-reset na. So before tayo mag-start, kailangan walang alarmang naka-activate. Kasi pag naka-activate yung mga alarm, so may possibility na hindi tatakbo yung boiler mo. So ngayon, since malapit tayo sa tubig, okay na yan. So yung gagawin natin is magpapatakbo tayo ng fan. So start natin manual. Okay? So manual start yung fan. So ang purpose ng pagpapatakbo ng fan is para magkaroon ng hangin sa loob ng boiler and then sa main burner din. Kasi pag wala hangin, syempre walang apoy. Okay? Next, pag may hangin ka na, on mo ngayon yung purging. So yung purpose ng purging is para ma-release yung lahat ng mga unwanted gases na nasa loob ng auxiliary boiler. Pati yung mga combustible gases, baka may natira pang mga combustible gases, so kailangan natin linisin yung ating boiler. So kailangan natin i-purging. So while purging, so purge natin mga 1 minute siguro. So para sigurado tayo na malinis yung loob ng ating boiler. And then while waiting naman, so pwede na tayong mag-start ng ating pilot burning pump. Okay, so start natin para may fuel na papasok sa ating mga pilot burner. And then next, i-start na rin natin yung pump or yung fuel pump ng ating main burner. So ito, start natin yung isa. While yung isa, lagay natin sa standby. So naka-ready siya palagi if ever na may biglang pumara yung number 1. Okay, so okay na tayo sa tubig. Okay na ating fuel line. Meron na tayong hangin. So ngayon, pwede na tayong mag-create ng fire. So una, patayin muna natin yung purging kasi tapos na tayong mag-purge. Malinis na yung loob ng boiler natin. So dito tayo sa minimum muna tayo ng pag-burning. Kasi pag diretso ka sa number 4 or malakas agad yung apoy mo, so hindi pa nakainit, hindi pa mabigla yung boiler mo. Okay? So ngayon, since okay na tayo dyan, mag-start na tayo ng pilot burner. So itong pilot burner, ito yung magbibigay ng apoy para sa main burner para umapoy yan. Okay? So yan, umilaw na, confirm. So start na tayo ng burner. So yung main burner, medyo matagal yan bago makakuha ng apoy. So pag okay na yung main burner mo, pwede mo nang ilagay sa off yung pilot burner. Or auto ba? Off na lang. Okay? So ngayon, may apoy na yung boiler natin. So unti-unti na tayong mag-create ng steam. Okay? And then after 10 minutes, pag monitor mo lang yung boiler mo, check mo dun sa main burner, sa boiler mismo kung walang mga leakages, vibrations, or walang damages. So pag okay lahat, after 10 minutes, pwede mo nang ilagay sa automatic control ang ating boiler. Okay, so I hope you learned something, guys. So see you in the next video. Bye!